Pagpalagay na natin may dinala sa akin, anong batas ang nilabag ko? Tito Soto sumagot sa malita allegation. Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, but I'm not saying it's not true. But indeed, they sent money to me. What did I violate? I was a private citizen. Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? I was a private citizen. I'm not a senator. I'm not a congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during the time that he was a legislator. But maybe it was an advance payment for something. Opo, pero let's disabuse the minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be seen as, you know, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Then the people who will say that do not know me. Breaking news mga kaibigan! Ayan na! Umami na po itong si Wambol University. Sabi na nga ba guys ha? Sa wakas, umamin din. Kumbaga mga kaibigan, itong interview na to guys, nagkukunwari lang po siya. Oo, kunwari, ini-example niya yung sarili niya. Pero ang katotohanan po, mga kaibigan, gusto lang po niyang lumusot. Gusto lang po niyang baguhin ang naratibo. Kasi kung totoosin guys, kung pag-aaralan niyo mabuti ang interview sa kanya, sinabi niya guys na, kunwari, tatanggap ako ng pera. Oh, anong masama doon? Oh, di ba? Sabi niya, kunwari, tatanggap ako ng pera. Anong masama doon? Kumbaga, ini-example niyang sarili niya. Pero, bigla siyang kumambyo. Sabi niya, hindi pa naman ako opisyal. Hindi pa naman ako opisyal ng bayan. Hindi pa naman ako senador or hindi pa naman ako congressman. Parang ganun yung gusto niya sabihin Kumambyo siya, guys. Pero, sinapol siya nung interviewer. Oh, di ba? Kasi kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka pa, wala ka pang pwesto sa gobyerno, identified ka na natatakbo ka bilang senador. Oh, kaya wag mong sabihin na wala kang kasalanan or sabi nga niya, di ba, ano daw kasalanan niya? Ano daw kasalanan niya guys na tinanggap niya yung mga mali-malitang pera? Oh, yan, in-example niya din sarili niya, di ba? Oh, pero mga kaibigan, tingnan niyo guys ano pong nangyari kay Senator Marcoleta? Oh, kay Senator Marcoleta po mga kaibigan, wala po siyang nilabag na election rules kasi na-cleared siya ng COMELEC. Pero kinasuhan pa rin siya ng plunder ng ombudsman. Anong kinaso sa kanya mga kaibigan? Tumatanggap na siya ng donasyon na hindi niya sinabi. Oh, pero ang tinanggap niya na pera guys, hindi naman pera sa bayan. Hindi naman pera sa gobyerno. Pera po ng kanyang mga kaibigan. So wala siyang kasalanan. Hindi plunder yun. Pero, etong ginawa ni Wambol, pera po ng bayan ang kanyang tinanggap. Di ba? Tama? Tama ba tayo mga kaibigan? Pera ng bayan kasi alam naman niya yun Alam niya na yung pera na yun na dineliver sa kanya doon sa Baclaran ay galing kay Zaldico. At alam naman niya, at kilalang kilala si Zaldico. Oh, huwag mong sabihin hindi mo alam yun. Ipagpalagay lang natin ipagpalagay lang po natin guys na hindi nga, sabi nga niya, wala daw kasalanan, hindi daw kasalanan yun na tumanggap ka ng pera. Sabihin na lang natin gano'n kasi yun ang example niya Kumbaga mga kaibigan, ginagaslight niya guys ang mga viewers niya. Para sabihin po ng mga nanonood ng interview na yun, oo nga naman, hindi nga naman, wala siyang kasalanan. Kasi nga, hindi pa pala siya opisyal. Di ba? Yun ang sasabihin ng taong bayan sa kanya. Gusto niyang lumusot. Pero, nakalimutan niya guys, na kahit hindi ka opisyal, na kahit wala ka pang pwesto sa gobyerno, pero, tumanggap ka ng limpak-limpak na salapi na galing sa mga mali-malitang pera na yan, meron ka pa rin kasalanan. May pananagutan ka pa rin. Bakit? Fulinet, anong kasalanan niya? Bribery pa rin yan, indirect. Di ba?
pwede ka pa rin kasuhan yan at pwede ka pa rin ma-disqualify bilang senador. Ganon ang ginagawa nyo kay Marcoleta. Kailangan ganon din ang gawin sa kanya. Di ba? Sauce for the goose is sauce for the gander. Kailangan pareho. Hindi pwedeng dun lang kayo nakatutok kay Marcoleta. Kasi po mga kaibigan, ini-example niya guys, ibig sabihin, umamin siya. Nagkukunwari lang siya para kunwari hindi siya mahalata. At eto pa guys, inamin na niya po na meron siyang office. Meron siyang opisina sa may Baclaran. Sa may Baclaran. Ayan Tito Soto, inaming may opisina siya sa Baclaran. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin guys, lahat ng mga salaysay or sinumpaang salaysay ng mga ex-marines or mga ex-sundalo ay totoo. Hindi po sila nagsisinungaling. Walang halong kasinungalingan, walang halong script ito. Kasi kahit ito kinounter nila kaagad yan Nung sinabi ng mga marines guys na meron siyang opisina sa Baclaran, kinounter kaagad nila. Sabi niya, meron akong opisina pero hindi siya building. Wow, hindi daw building. Kasi ang sinabi daw ng mga ex-marines, building daw. Oo. Ang opisina daw ni Wambol ay nasa building. Anong sinabi ni Wambol? Hindi daw building. Pero, hindi pa rin siya nakakalusot dito guys. Tandaan nyo, pwede po magkamali. Pwede magkamali ang tao. Diba? Pwede yun. Pwede mo, akala mo building, yung pala, hindi pala building. Kasi wala namang perfect na evidence. Alam niyo, may nagsabi ng isang abogado magaling na abogado guys Sabi nga ng isang magaling na abogado, mas maganda nga daw, hindi perfect ang affidavit. Kasi pag perfect masyado ang affidavit mga kaibigan, maghihinala po ang mga tao. Baka sabihin naman nila guys, masyado ng perfect ang affidavit ng mga Marines. Walang mali. Baka sabihin naman nila scripted. O baka sabihin naman nila gawa-gawa lang po nila yun mga kaibigan. Fabricated. Okay. Paano po niya ito? Paano po bistadong-bistado po dito si Wambol University or si Itbulaga mga kaibigan? Ano po ang nangyari sa kanyang interview guys? Okay, ang sinabi po niya dito, pagpalagay natin, may dinala sila sa akin na maleta. Pero hindi ko sinasabing totoo. Grabe, bawi agad. Bawi agad. Ulitin ko sabi niya guys, pagpalagay daw natin, sabi niya, pagpalagay natin, may dinala sila sa akin maleta. Pero hindi ko sinasabing totoo. Kumbaga, example ko Ngunit, sabi niya ngunit, kung totoo mang nagpadala sila ng pera sa akin. Okay? Ito ang kanyang tanong mga kaibigan. Anong batas ang nilabag ko? Sabi niya, isa lamang akong pribadong mamamayan noon. Grabe, napakabugo, Napaka-ano niya guys, napaka-BO-BO niya, napakatanga niya guys, mga kaibigan, grabe. Pasensya na po, pero yun talaga ang tingin ko. Napakasyunga niya, napaka-BO-BO niya mga kaibigan. Sabi niya guys, anong batas ang nilabag ko? Hindi niya alam. Wala siyang alam guys kung ano ang batas na nilabag niya. Anong klase itong tapos gusto pa niya maging SP? Gusto pa niyang humawak bilang Senate President? Ito nga, hindi nga niya alam kung ano dong batas na nilabag niya. Kahit nga tayo, hindi naman tayo mga abogado. Hindi naman tayo mga political analysts. Diba? Kahit kayo, mga ordinaryong mga Pilipino lang po tayo, pero alam natin kung ano ang kanyang nilabag. Kasi bawal naman talaga yun. Tandaan nyo mga kaibigan, yung mga panahon na to guys, identified na po siya na isa siyang dating opisyal ng gobyerno. Diba? Ano po ang sasabihin ng mga tao guys na may nagbigay sa kanya ng mga malitang pera? Do you think sasabihin ng mga tao, okay lang yan kasi hindi na siya opisyal ng bayan, okay lang yan, wala na siya sa government? Di ba? Common sense lang po.
Kahit wala ka na sa gobyerno, sir. Ha? Pasensya na po, ha? Pasintabi na po. Wambol. Kahit wala na kayo sa gobyerno, sir. Kahit hindi na kayo naglilingkod sa bayan. Pag binigyan kayo ng ganyang karaming pera, mga mali-malitang pera, ano ang unang-una kaagad na papasok sa isip ng mga taong bayan? Tumatanggap ka ng bribery. Tumatanggap ka ng suhol. Yun. Sana, kung retired ka na, wala ka na sa gobyerno, as in wala ka na talaga, pwede ka pa makalusot. Pero, sa mga panahon na yun, tatakbo ka bilang senador. Kasunod ng testimonya ng ilan sa mga grupong tinawag na Brave 18 or 18 ex-Marines. Sa pagdinig kaugnay sa mga controversial ng flood control projects, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4, inangkin ng isa sa mga testigo na may nag-deliver ng pera kay Soto. Ayon sa salaysay, ang mga maleta umano ay inihatid sa kanyang tanggapan sa Baclaran. Baclaran, ha? Sa gitna ng mga paratang, naglatag si Soto ng hypothetical na argumento upang questionin ang legal na batayan ng akusasyon laban sa kanya. Sabi niya, ito po ang sinabi niya, guys, pagpalagay natin na may dinala sila sa akin, but I am saying it's not true. Wow, ganun daw. It's not true daw, no? Kung example lang daw. But if indeed they sent money to me, what did I violate? I was a private citizen. Yan ang tanong niya. What did I violate daw? Dahil isa daw siyang pribado, ha? Isa daw siyang pribadong citizen. Ipiniliwanag ni Soto na sa panahong sinasabing naganap ang umano'y pagdadala ng mga maleta, wala pa siyang hawak na posisyon sa gobyerno. I am not a senator, I am not a congressman. Nung tanungin kung maaari bang tignan ang naturang pera bilang advance payment o pabor kapalit ng posibleng impluwensya sa hinaharap, iginiit ni Soto na matagal nang kilala ang kanyang paninindigan laban sa suhol. So mga kaibigan, hindi po niya direktang sinagot ang interviewer, no? Kasi tinanong siya, guys, na yung mga binibigay sa yung mga pera, ano yun? Sa future yun, sa pagtakbo mo bilang senador. Sabi niya, hindi daw. Dahil hindi daw siya tumatanggap ng suhol. Diba? Ayun ang sabi niya. So, it is very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes. Sinama niya pa si Senator Lacson na hindi daw siya tumatanggap ng mga suhol. Ayan, no? We do not accept any bribes or do not accept any contributions if we know that it comes from illegitimate sources. So, hindi daw sila tumatanggap ng mga donasyon, hindi daw sila tumatanggap ng mga suhol, kung galing daw ito sa mga illegitimate, yung mga peke, no, na mga sources. Kilala na kami ni Senator Lacson na hindi tumatanggap ng suhol o anumang contribution kung alam naming galing ito sa illegal na pinagmumulan. Di ba? Ang linis, no? Ang bait, mga kaibigan, hindi daw sila tumatanggap ng suhol. Grabe.